Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Lita. Nais ko sanang magbahagi ng isang kwento mula sa aking buhay. Isang kwento na matagal ko nang ikinukubli. Sa mga oras na naglalakad ako mag-isa, paulit-ulit kong binabalikan ang mga alaala ng isang tao, si Marco. Hindi ko alam kung paano ko siya minahal o kung kailan nagsimula ang lahat. Ang alam ko lang, ang pagtingin ko sa kanya ay hindi na tulad ng dati at mula sa pagkakaibigan, napalitan na ito ng isang nararamdaman na hindi ko kayang ipaliwanag. Simula pa lang noong mga bata pa kami, palagi na kaming magkasama. Si Marco ay matagal ng bahagi ng buhay ko. Sa bawat saya, sa bawat lungkot, siya ang nariyan. Isang malapit na kaibigan na hindi ko kailanman ninais mawala. Kasama ko siya sa mga araw na puno ng tawanan at mga gabing magkasama kaming nag-uusap hanggang sa magising ang araw. Hindi ko na nga mabilang kung ilang beses niya akong pinatatawa sa mga kwento niya at ilang ulit na rin akong nagpatulong sa kanya sa mga bagay na mahirap gawin mag-isa. Si Marco, para sa akin, ay laging naroroon. Hindi maligaw, hindi magbago. Dahil sa kanya, natutunan kong magtiwala. Sa bawat haplos ng kamay niya na nagpapatibay ng aking loob, sa bawat sulyap ng mata niyang laging may ngiti, natutunan ko kung paano maging buo sa harap ng lahat ng bagyo sa buhay. Akala ko noon, magiging magkaibigan kami magpakailanman. Hindi ko alam na sa bawat araw na magkasama kami, unti-unti pala akong nahulog sa kanya. Hindi ko siya hinangad, pero naramdaman ko na lang na siya na pala ang laman ng puso ko, ang tanging tao na walang kapantay. Minsan, habang magkasama kami sa harap ng isang magandang tanawin, naisip ko kung may nararamdaman din siya para sa akin. Ang mga oras na iyon ay tila napakaganda. At sa bawat pagngiti niya, may pakiramdam akong para bang nagsasabi siya ng higit pa sa isang simpleng pagkakaibigan. Ngunit, hindi ko iyon matanggap. Dahil alam kong may iba siyang iniintindi. Si Mylene, ang kaibigan ko na may espesyal na lugar sa puso niya. Laging magkasama sina Marco at Mylene. Sa bawat araw, sila ang masaya. Sila ang magkasama sa mga simpleng bagay na magaan lang sa puso. Tinutulungan nila ang isa't isa at masaya ako para sa kanila. Ngunit sa likod ng mga ngiti ko, naroroon ang isang lihim na hindi ko kayang ipaalam. Gusto kong iparating kay Marco na may nararamdaman ako, ngunit hindi ko magawa. Hindi ko kayang sirain ang pagkakaibigan namin. Si Mylene, para sa akin, ay isang kaibigan na wala akong karapatan ipagkait ang kaligayahan niya. Hindi ko kayang maging sagabal sa kanilang pagmamahalan. Kaya naman, pinili ko na lang na itago ang aking nararamdaman at magkunwaring walang nangyayari. Pinili ko na lang magmukhang masaya para sa kanila, kahit ang puso ko ay naglalaban. Minsan, naiisip ko na baka ang pagmamahal ko kay Marco ay isang pagnanasa lamang. Isang pagkakaroon ng paghanga sa isang tao na malapit sa akin. Pero hindi. Habang tumatagal, nagiging mas malalim ang nararamdaman ko. Si Marco, hindi ko kayang itago sa sarili ko. Siya ang iniisip ko araw-araw. At sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko siya kayang sabihan ng nararamdaman ko. Kasi, alam ko, si Mylene lang ang nararapat sa kanya. Hanggang sa isang araw, may nangyaring hindi ko inaasahan. Nasa isang bakasyon kami ni Marco at Mylene sa isang tahimik na lugar. Habang naglalakad kami sa tabing dagat, may naramdaman akong pagkatok sa aking puso. Hindi ko na kayang magsinungaling pa sa sarili ko. Tumigil kami sa isang lugar at tinitigan ko si Marco. Sama-sama kami. Pero sa mga mata ko, naglalaman ito ng isang lihim na matagal ko nang ipinagkait. Lumingon ako kay Mylene na kasabay din naming naglalakad at naiwan kami ni Marco sa isang madilim na sulok ng aming alaala. At doon ko napagtanto
Ang bawat sandali ko kasama siya ay may kasamang sakit at kasiyahan. Sa mga simpleng galak na kami, lang ang nakakaintindi sa mga ulap na nakapaligid sa aming mga tawa. Doon ko nahanap ang isang uri ng pagmamahal na hindi ko kayang ipaliwanag. Ngunit hanggang doon na lang ang lahat. Hindi ko kayang magtapat. Hindi ko kayang sumugal. Si Marco at Mylene, sila ang mundo ko. Lahat ng ito ay mananatiling isang lihim. Isang lihim minsan, kapag ikaw ay kasama ng isang tao na matagal mo nang iniwasan na mahalin, parang may mabigat na bagay na bumabagsak sa dibdib mo. Yun ang nararamdaman ko noong gabing iyon. Nandyan si Marco, matamlay at nakaupo sa tabi ko, matapos ang kanyang vaccination. Nakikita ko ang pamumula ng kanyang pisngi. At habang humihingal siya sa sakit, hindi ko maiwasang mag-alala. Alam ko na kailangan kong maging professional. Kailangan ko siyang alagaan. Pero sa loob ko, may ibang nararamdaman na hindi ko kayang itago. Lapit ako sa kanya, tinulungan siyang maginhawaan. Mahina ko siyang tinutulungan sa bawat hakbang. Mga simpleng kilos na alam kong nakikita niyang hindi ko kayang gawin nang walang kasamang pag-aalala. Habang sinusubukan kong maging mahinahon, ang puso ko ay parang may sariling galak na hindi ko kayang pigilin. Naalala ko ang mga sandali na kami lang ang naroroon. Yung mga pagkakasama namin sa mga magagandang tanawin. Mga tawanan na hindi kayang pahalagahan ng iba. Pero ngayong gabi, ang init ng katawan ni Marco ay parang nagsisilbing paalala na hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko. Bawat sandali, ang mga mata ko ay patuloy na bumabalik sa kanya. Nais ko siyang tulungan, ngunit alam kong mas mahirap ang laban na ito. Ang nararamdaman ko, ito ay isang kagustuhan na matagal ko nang itinagong lihim. Si Marco, ang taong hindi ko kayang mawala sa buhay ko. Ang siyang nagpapahirap sa akin. At sa mga mata niyang nanlalabo, naramdaman ko na siya'y may sariling pasanin din na nais niyang itago. Pero hindi ko na kayang magsinungaling pa sa sarili ko. Marco, gusto ko sanang sabihin. Napapansin ko ang kalituhan sa aking boses. Ang kalamnan ko na nanginginig dahil hindi ko na kayang pigilin ang lahat ng nagbabalik na nararamdaman. Hindi ko kayang makita kang ganito. Hindi ko kayang hindi magtapat sa'yo. Si Marco, tahimik. Hindi siya gumagalaw, pero ramdam ko ang bigat ng mga salitang hindi niya kayang isalita. Hindi ko alam kung anong nangyari, kung anong tumakbo sa isip niya. Nakatingin lang siya sa mga kamay niya, parang hindi kayang sumulyap sa akin. Lita, mahinang tinig niya. Pwede bang hindi mo na muna isipin yon? Doon ako napahinto. Ang mga salitang iyon ay hindi ko inaasahan. Mula sa kanyang mga mata, tila may nagbabalik na alaala, mga bagay na hindi ko alam. Bawat segundo ay tila isang taon, at ang mga salitang hindi ko pa naririnig mula kay Marco ay nagiging mas mabigat sa puso ko. Ang kanyang mukha ay puno ng kalituhan, at parang ang damdamin ay hindi ko pa kayang maintindihan. Mylene, dugtong ni Marco. Minsan hindi ko alam kung nasaan kami, pero may mga bagay na nagbago. Hindi ko siya maintindihan. Mylene, ang kaibigan ko. Bakit siya? Kung ang ibig niyang sabihin ay ang nararamdaman ko para sa kanya, bakit ngayon ko lang naririnig? Ito? Hindi ko na kaya pa. Ang puso ko ay naglalaban. Gusto kong magtapat, pero natatakot akong baka mawalan ako ng lahat. Ang mahahabang sandaling iyon ay hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko alam kung saan magtatapos ang sakit at kung anong susunod na mangyayari. Hanggang sa biglang tumahimik si Marco, hindi ako makasagot. Ako'y nanghihina at hindi ko alam kung ginawa ko ba ang tama o kung ang lahat ng ito ay isang pagkakamali.
Ang init ng katawan ko, pati na ang mga titig na hindi ko kayang tanggapin mula sa kanya ay nagsisilibing mga hamon na magpapalalim pa sa sakit na ito. Iniiwas ko ang mga mata ko kay Marco. Hindi ko kayang makita ang ekspresyon niya. Ngunit sa isang iglap, ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin. Lahat ng mga sandali ng pagkakaibigan namin ay biglang nawala sa isang hangin. Sinubukan kong magpatawa, magkunwaring walang nangyari, ngunit ang sakit na iyon ay nakatanim na sa aking puso. Parang may nangyaring pagbabago sa pagitan namin na hindi ko kayang isalaysay. Hindi ko alam kung anong susunod, kung magkakaroon pa kami ng pagkakataon na maging magkaibigan. Ang pagmamahal ko kay Marco ay isang bagay na hindi ko alam kung makakayanan ko pang itago. Pero sa gabing iyon, parang alam kong hindi na magiging pareho ang lahat. Huwag ko na lang siyang tanungin pa. Baka hindi ko kayanin. Minsan, yung mga bagay na akala mo'y okay lang, bigla na lang magbabago. Hindi ko alam kung anong nangyari sa pagitan namin ni Marco pagkatapos ng gabing iyon. Pagkatapos kong magsabi ng nararamdaman ko, parang may pader na nabanggit sa pagitan namin. Parang may malaking espasyo na hindi ko kayang tawirin at hindi ko alam kung siya ba talaga ang dahilan o ako na. Nagsimulang maging malamig ang mga usapan namin at yung mga tawanan namin na dati ay saglit lang, naging bihira na. Hindi ko alam kung paano nangyari iyon, pero parang may umalis na init. Lahat ng mga simpleng galak na nakikita ko sa kanya noon, parang hindi na muling bumalik. Si Marco, na dati ay parang walang katulad ang kasiyahan, ngayon ay nagiging malayo. Hindi siya kasing pala kaibigan tulad ng dati. Nakatingin siya sa akin, pero ang tingin niya ay may kalamigan. Wala na yung mga sulyap na alam kong matagal niyang ibinibigay kapag nagsasama kami. Lahat ng mga bagay na tila hindi ko naiisip dati, ngayon napansin ko. Nakatingin lang ako sa kanya, pero parang wala siyang nakikita sa akin. Ako, nahihirapan. Hindi ko alam kung anong nangyari. Laging may tanong sa aking isip. Mali ba yung ginawa ko? Hindi ko alam kung anong pumasok sa aking utak nung sinabi ko yon. Pero alam ko na may isang bagay na nagbago. Nakita ko yung mga pagkakaibang yon na hindi ko kayang baguhin. Nagiging paranoid ako. Hindi ko na alam kung may galit ba siya o baka hindi talaga siya interesado sa akin. Hindi ko kayang iwasan ang mga tanong na iyon, kahit na hindi ko pa alam kung anong sagot. Si Mylene, siya na ngayon ang madalas na kasama ni Marco. Nagsimula akong mapansin ang mga sulyap nila sa isa't isa, yung mga titig na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko alam kung may nangyari ba sa pagitan nila, o kung ako lang ang nag-iisip ng labis. Lahat ng mga alalahanin ko ay nagsimulang kumawala at hindi ko kayang itago ang mga iyon. Masakit ang makita na si Mylene ang pumalit sa mga posisyon na ako ang dati. Kung kaya ko lang sanang malaman kung anong nangyari sa kanila, baka magbago ang lahat. Pumapasok na rin sa isip ko. Paano kung ito'y walang saysay? Paano kung ginawa ko lang ang lahat na hindi ko kayang baguhin? Pero, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Patuloy akong nag-aalala at naghahanap ng sagot sa mga titig ni Marco. Pero wala akong makitang sagot. Ang mga araw ay dumaan ng parang wala na kaming koneksyon. Hindi ko na kayang magpanggap na okay kami. Ang saya at pagkakaibigan na dati, naming pinapahalagahan. Parang isang alaala na ngayon na hindi ko na kayang hawakan. Bawat araw ay parang nakakawala na ang pag-asa. Iniwasan ko si Marco. Hindi ko na rin kayang patagilid na tignan siya ng may init sa mata. Nakakaramdam ako ng sakit. Ang mga bagay na hindi ko kayang baguhin ay patuloy na bumabagabag sa akin. Hindi ko na alam kung anong nararamdaman niya o kung anong mga plano niya sa hinaharap. Ang nararamdaman ko ngayon ay tila naging magaan na lang.
Parang nagkaroon ng kabiguan na hindi ko kayang tanggapin. Lahat ng mga tanong na hindi ko kayang sagutin ay nagsisilbing pahirap. Ang nararamdaman ko, ito na ba ang katapusan ng lahat? O baka naman ako lang ang nagmamadali? Sa ngayon, ang mga pagkakaibigang tinuturing ko bilang kayamanan ay nagsimulang maging mga anino ng mga tanong at pagsisisi na hindi ko kayang isalaysay. Si Marco at si Mylene at ang mga galak na iniwan ko sa ating mga mata. Lahat ay nagsisilibing mga alaala ng mga sandali na hindi na kayang ibalik. At habang tumatagal, hindi ko kayang pigilin. Habang tumatagal, parang lalong lumalala ang lahat. Ang mga araw ay dumaan na tila walang kabuluhan. At ako, tila ba nawawala sa sarili kong mundo. Ang pakiramdam ko, parang ang dating buhay ko na puno ng sigla at saya, ay unti-unting naglalaho. Kung dati ay magaan ang mga usapan namin ni Marco, ngayon parang lahat ng bagay ay puno ng tension at awkwardness. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa amin o kung paano namin naabot ang ganitong punto. Bawat sulyap ni Marco sa akin ay nagiging sanhi ng hindi maipaliwanag na sakit. Wala na yung mga dating pagtawa at kulitan na nagpapalakas sa akin. Lahat ng iyon parang mga alaalang naiwang hindi ko kayang kunin muli. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, dumating ang isang tao mula sa aking nakaraan. Isang dating minahal ko, si Carlo. Naramdaman ko ang panginginig ng aking katawan nang makita ko siyang muli. Siya yung taong, kahit na hindi natuloy, ay may malaking bahagi sa buhay ko. Hindi ko alam kung anong magagawa niya. Pero nang makita ko siya, parang bigla akong binangon mula sa malalim na pagkakalugmok. Si Carlo, may mga tanong din sa aking mga mata. Tinanong ko siya kung paano siya nandyan. Pero sa loob-loob ko, mas binigyan ko ng halaga ang mga pagkakataon na kami ulit ay magkakaroon ng pagkakataon na magsama kahit saglit. Sa gitna ng mga magkahalong emosyon, dumating si Mylene. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero nakita ko na parang may dala siyang isang malaking balita. Nagdala siya ng kwento na hindi ko inaasahan. Marco, planong mag-propose kay Mylene. Sa mga salitang iyon, parang binangungot ako. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Akala ko may pag-asa pa. Ngunit bigla ko na lang na-realize na ako pala ang naiwan sa isang ilusyon. Isang panaginip na hindi naman pala totoo. Tila ba may nag-crash sa puso ko. At lahat ng mga pangarap ko na tungkol sa aming dalawa ay nauurong. Marco at Mylene, sila na ang magkasama. Sila na ang magtatayo ng hinaharap nilang magkasama. Masyadong masakit tanggapin. Hindi ko na kayang ilaban pa. Nandiyan na sila. At sa kabila ng lahat ng nararamdaman ko, wala na akong magagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Ang sakit, hindi ko maipaliwanag. Pero alam ko sa sarili ko na kailangan ko nang magpatuloy. Hindi ko na kayang habulin pa ang isang bagay na hindi ko na kayang hawakan. Mylene ang dating malapit na kaibigan, at Marco, na ngayoy magkasama na, at ako, nandyan lang, tinitignan ang lahat ng may kabiguan sa puso. Parang ang sakit na hindi ko kayang tanggalin. Ang lahat ng mga saloobin ko, ang mga iniiwasang tanong, at mga pangarap ko na hindi ko na kayang itaguyod, ay lahat sumabog sa isang iglap. At doon ko naisip, baka nga, ito na ang tunay na katapusan ng lahat ng aking mga ilusyon. Kahit na gusto kong magsimula muli, sa puso ko, parang wala nang puwang pa para sa akin at Marco. Si Mylene, siya na ngayon ang magiging bahagi ng mundo. Ni Marco at ako na lang ang naiwan na nagmamasid mula sa malayo. Pinipilit tanggapin ang mga sugat na iniwan ng mga desisyon na hindi ko. Mga ilang araw akong nagtakip ng sarili ko sa mga pader ng katahimikan, iniwasan ng lahat ng tao, at tanging ang mga saloobin ko na lang ang nagiging kasama ko.
sa mga araw na iyon. Parang hindi ko na kayang maglakad palabas ng bahay. Ang mga araw na hindi ko malaman kung anong susunod, kung anong makakaya kong gawin. Ipinagpaliban ko ang lahat ng mga gawain na dati ay natural sa akin. At sa kabila ng lahat ng iyon, naramdaman ko ang presensya ng lungkot sa bawat kanto ng aking buhay, yung mga desisyon ko, lahat ng mga pinili ko, at ang mga salita na hindi ko nasabi, ang mga iyon, binabalikan ko. Bakit ko ba ipinagtapat ang nararamdaman ko kay Marco? Dapat ba hindi ko na lang siya kinausap? O tama ba ang ginawa ko? Nabuksan ang pintuan ng isang bagay na hindi ko kayang hawakan? Naisip ko, baka nagkamali ako. Baka hindi siya iyon at baka hindi kami talagang para sa isa't isa. Nasa pagitan ako ng mga tanong na walang kasiguraduhan at sa tuwing naiisip ko iyon, para bang may punit na lumalalim sa puso ko. Habang nagmumuni-muni, unti-unti kong natutunan na kailangan ko ring magbigay pansin sa sarili ko, mga bagay na naiwan ko sa mga alon ng emosyon. Isang hakbang pabalik sa mga simpleng bagay na matagal ko nang pinabayaan. Sa mga sandaling iyon, napansin ko ang mga bagay na hindi ko na muling nakita. Ang mga bagay na naging parte ng sarili ko, na tila nakalimutan ko na. Muling naramdaman ko ang saya sa mga simpleng gawain, pagbasa ng libro, pagluluto ng paborito kong pagkain, at mga lakad na ako lang mag-isa. Sabi nga nila, may mga pagkakataon na kailangan mo talagang magbalik loob sa sarili mo upang makita ang tamang daan. Sa bawat hakbang ko, natutunan ko ring tanggapin ang sakit. Hindi ko na kailangang labanan ang mga nararamdaman ko. Nalaman ko na ang pagpapatawad sa sarili ko ay isang proseso. Hindi madali, ngunit kailangan ko itong gawin upang makatawid. Hindi ko na pinilit pang baguhin ang lahat. Tinanggap ko na lang ang mga piraso ng aking buhay at nagsimula akong magbukas ng bagong pinto para sa sarili ko. Si Marco at si Milen, ang relasyon nila, iyon na. Ngunit ako, natutunan kong tanggapin na ang buhay ko ay hindi nakatali sa mga pangarap ko, na sana kami ang magsama. Masaya na akong muling nakikita ang mga maliliit na bagay na matagal ko nang naiwang hindi pinapansin. Ang saya ng pagiging buo muli, kahit hindi ko pa alam kung saan ito hahantong. Natutunan kong hindi lahat ng bagay ay magiging ayon sa plano ko. At minsan, may mga bagay na mas magaan kung hindi mo pinipilit. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa akin, ngunit ang alam ko, natutunan kong maglakbay mag-isa at natutunan ko ring magtulungan ang mga piraso ng puso ko. Tila ba isang bagyong dumaan sa buhay ko, ngunit sa bawat bagyong dumaan, may mga aral akong natutunan. At ngayon, kahit na may mga sugat pa, natutunan kong maghilom at magpatuloy. Matapos ang mahabang pagninilay, napagdesisyonan ko na oras na upang humarap kay Marco. Hindi para maghanap ng kasagutan o pagsasara, kundi para malaman kung bakit siya nag-iiwas. Sa bawat hakbang ko papunta sa lugar kung saan kami mag-uusap, may halo ng takot at pag-asang magaan. Hindi ko na alam kung anong eksaktong sagot ang inaasahan ko, pero isang bagay ang sigurado. Kailangan ko ng paliwanag, kailangan ko ng linaw. Nang magkaharap kami, isang matinding katahimikan ang pumuno sa pagitan namin. Ramdam ko ang bigat ng bawat saglit. At kahit na hindi siya tumingin direkta sa akin, alam kong nararamdaman ko siya. Si Marco, ang taong nagbigay ng kulay sa buhay ko. At pagkatapos ng ilang sandali, nagsimula siyang magsalita. Alam mo, sabi ni Marco, boses niya mabigat, parang may kabuntot na pagsisisi. Hindi ko in-expect na mangyari yon. Hindi ko inaasahan na magtatapat ka sa akin. Hindi ko rin alam kung anong gagawin ko nung mga oras na yon. Puno ng emosyon ang mga salitang iyon at para bang may mga piraso ng pagkatao niya na lumabas na hindi ko alam na naaalala pa niya.
Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot. Pero hindi ko kayang magtanong. Binigyan ko siya ng pagkakataong magpatuloy. I've always cared for you, pero hindi ko pa rin kayang ituloy. Si Mylene, hindi ko siya kayang pakawalan. Bago pa mangyari ang lahat ng yon, plano ko na talagang mag-propose sa kanya. Luhang tumigil si Marco, at ang mga mata niya ay puno ng hinagpis. Parang iniwasan akong tignan. I didn't know how to handle things. I was trying to protect you from my confusion. I didn't want to hurt anyone, especially you. Sa mga salitang iyon, parang ang sakit na nadarama ko sa aking dibdib ay unti-unting nawala. Hindi ko na kailangan ng maghiganti o makuha ang mga sagot sa mga tanong ko. Na-realize ko na si Marco, sa kabila ng lahat, ay nagdala ng kabiguan at pag-ibig, at ang lahat ng iyon ay hindi nasusukat sa kung anong nararamdaman ko. Marami siyang sakripisyo na hindi ko akalaing kayang gawin. Marco, mahina akong bulong. Hindi ko alam kung anong susunod na sasabihin. Kung ito ang kailangan mong gawin, hindi ko na kayang hadlangan ka. I'm not angry at you. I'm just relieved. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na hindi pala ako nagkamali sa pagpapahayag ng nararamdaman ko. Hindi ko dapat ikahiya ang aking mga damdamin. Ipinagmalaki ko na umahon ako mula sa pinagmulan ng aking kalungkutan. It was a step towards healing, a way to free myself from the weight I'd carried for so long. Hindi ko alam kung anong mangyayari pagkatapos ng lahat ng ito, sabi ko. At para bang ang aking boses ay nagpapalakas sa mga saloobin ko. Pero natutunan ko na, kahit masakit kailangan kong magpatuloy. At sa mga sandaling iyon, sa harap ni Marco, unti-unting natutunan ko ang isang bagay na matagal ko nang pinipilit tanggapin. Ang pagpapatawad sa sarili at sa iba ay nagsisimula sa unang hakbang ng pagpapahayag ng tunay na nararamdaman. Kung nagkamali man ako, ang pinakamahalaga ay natutunan ko kung paano magpatawad at magpatuloy. Ang sakit na nararamdaman ko ngayon ay unti-unting napapalitan ng lakas at pag-asa na magsimula muli. Isang gabi, nang magtangkang magpunta ni Marco sa bahay ko, hindi ko inaasahan na magiging simula ito ng isang kwento na hindi ko alam na nangyayari. Hindi ko alam kung anong dahilan. Pero may pakiramdam akong may sasabihin siya na magbabago sa lahat ng naganap. Tinutok ko ang aking mata sa kanyang mga mata habang siya ay nagsimula magsalita. Ang boses niya puno ng bigat at pasensya. Alam mo, Lita, nagsimula siya. Mukhang may mga bagay na hindi mo alam. Mylene, she knew about your feelings all along. Ang mga salitang iyon ay parang binagsak na bagyong dumaan sa akin. Hindi ko siya masyadong maintindihan sa mga unang sandali. Naguguluhan sa kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero paano? Bakit hindi ko siya tinanong? Bakit hindi ko siya naramdaman na alam niya? Nag-angat siya ng tingin at tumingin sa akin. She always knew, Lita. Alam niyang may nararamdaman ka para sa akin at it's been eating her up all this time. Guilt. Kasi pakiramdam niya, siya yung dahilan kung bakit ako naging distant sa'yo. She's been feeling like she was holding me back from you. Muling tumahimik ang paligid. Hindi ko alam kung anong mararamdaman. Natulala ako, parang nawala lahat ng kulay sa paligid. Hindi ko inisip na si Mylene, na siya pang isang nagmamahal sa kanya, ay may sariling laban na tinatago. Hindi lang iyon, patuloy ni Marco, na para bang nais niyang ipaliwanag ang lahat ng nangyari. Ang vaccine, it was her idea. She thought it would help me get my mind clear, help me make a decision.
She believed that I needed to go through something to gain clarity, so I could finally see what my heart truly wanted. Pagkatapos niyang sabihin iyon, parang tumigil ang oras. Si Mylene, ang babaeng matagal kong iniisip na hindi ko kayang abutin, ay may mga takot at alinlangan din palang nararamdaman. Parang natanggal ang isang mabigat na bagay na matagal ko nang pinapasan. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang kahinaan, ang kabiguan, at ang pangarap na takot na matanggal sa kanya si Marco. Sa totoo lang, Lita, tugtong pa ni Marco, Mylene was afraid of losing me to you. Alam niyang may nararamdaman ka at hindi niya kayang palampasin iyon. Pero sa kabila ng lahat, she accepted that I've chosen her. Sa mga sandaling iyon, ang buong mundo ko ay parang nagbaliktad. Hindi ko alam kung anong klase ng emosyon ang nararamdaman ko. May mga sandali na gusto kong magalit, na parang niloko ako. Pero may mga oras din na parang may kasiyahan na nagmula sa kanyang mga salita. Ang kasiyahan na, sa wakas, lahat ay lumabas na sa liwanag. At habang binabaybay namin ang gabi na iyon, nagsimula akong mag-isip. Kung nararamdaman ko ba ang pagkatalo o bang pag-asa? Kung dapat ba akong magalit o matuwa? Ang mga tanong ay nagsimula ng maglaho. At ang mga sagot ay nagsimulang lumitaw. Nandyan si Marco. At nandyan si Mylene. At ang pinakamahalaga, pareho silang tao na may damdamin, may takot, at may mga pagnanais na hindi ko alam na nakatago sa likod ng kanilang mga mata. Sa mga oras na iyon, hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang lahat. Pero alam ko lang na sa kabila ng lahat ng ito, natutunan ko ang isang bagay na wala sa mga naunang araw. Ang tunay na lakas ay nanggagaling hindi sa mga sagot, kundi sa pagtanggap at pag-unawa. Nang malinawan na lahat, parang may bigat na biglang nawala sa dibdib ko. Ngunit hindi pa rin ito nawawala ng tuluyan. Marco at Mylene ay masaya, mas matatag kaysa kailanman. At ako ang natutong magpatawad, hindi lang sa kanila, kundi pati na rin sa aking sarili. Tila ba ang lahat ng nangyari ay isang pagsubok, isang daan na pilit ko pa ring tinatahak, kahit alam ko na ang huling patutunguhan. Dumaan ang mga araw, at unti-unti kong natutunan na bagaman masakit, kailangan kong magpatawad. Patawarin sila, patawarin ang aking sarili. Lita, ang taong nagmahal ng buo, ang hindi nagtakip ng nararamdaman, ang hindi natakot magtapat. Subalit natutunan ko rin na hindi lahat ng pagmamahal ay dapat ipilit. May mga pagkakataong ang tanging paraan ng pagmamahal ay ang pagpapalaya, ang pagpapaubaya. Habang pinagmumuni-muni ko ang lahat ng ito, nagdesisyon akong magpatuloy. Hindi ko alam kung anong hinaharap ang naghihintay sa akin. Ngunit natutunan ko na hindi sa lahat ng oras ay kailangan mong tumingin sa nakaraan. Kailangan mong tanggapin na minsan ang tunay na lakas ay nanggagaling sa pagtanggap na may mga bagay na hindi talaga para sa iyo. Sumandal ako sa likod ng upuan ko. Ang hangin sa paligid ay malamig at nakatingin ako sa alon ng mga puno sa labas ng aking bintana. Sa bawat pag-ikot ng mga dahon, parang naririnig ko ang tawag ng isang bagong simula. Hindi na ako natatakot. Ang puso ko ay may sugat, oo, ngunit hindi na ito mabigat. Hindi ko alam kung ano ang susunod na hakbang ko, pero sigurado ako sa isang bagay. Hindi na ako maghihintay sa mga bagay na hindi na darating. Hindi ko nahahawakan ng isang bagay na hindi ko kayang ipaglaban. Tumingin ako sa aking sarili sa salamin. Hindi ko pa rin sigurado kung buo na ako, pero sigurado akong mas malakas na ako kaysa dati. Ang bawat luha, ang bawat gabi ng pag-aalala, ay nagturo sa akin kung paano lumaban at magpatuloy kahit wala ng mga sagot. Bawat hakbang ko ngayon ay para sa aking sarili at alam kong deserve ko ang maghanap ng tunay na kaligayahan. Hindi ko alam kung anong bukas ang naghihintay sa akin,
Ngunit ang sabi ko sa sarili ko, tama na, hindi na ako maghihintay pa. Ang buhay ko ay nagsimula ulit. Mas maligaya, mas makulay. May mga bagay na nawawala, ngunit may mas maganda pa akong natutunan. At sa pagtatapos ng isang chapter, alam kong may bagong simula akong haharapin. At kahit pa ang lahat ng aking nararamdaman ay hindi ganap na gumaling, natutunan ko na ang pinakamahalaga ay ang pagtingin sa mga susunod na araw na may mga kasirin. Sana'y nahanap niyo ang lakas at gabay sa kwento ngayong gabi. Huwag kalimutan na sa bawat pagtakbo ng buhay, may mga pagkakataong kailangan natin magpatawad at magpasalamat sa mga aral na natutunan. Huwag mawalan ng pag-asa dahil ang bawat hakbang ay bahagi ng ating paglalakbay. Hanggang sa muli, dito lang ako, DJ Serene.